Gusto mo bang mag-ipon pero nahihirapan ka? Gusto mo bang malaman kung paano makaipon? Panoorin mo ito. If you are here, then you are on the road to become wealthy and debt-free. Hi there, this is Chikitan, also known as Mr. Chick Boston. Thank you very much for subscribing in this channel. Maraming salamat po sa lahat na tumatangkilik. And once you click subscribe, don't forget to click the bell button. Pag may bago tayong mga videos, mapapanood nyo po kaagad. In this video, malalaman po ninyo ang top 10 tips para makaipon. I have created and especially dedicated this to the people of the Philippine Republic. Nahihirapan po mag-ipon, whether you're in the Philippines, whether in your team abroad. Okay, please take notes. Okay, number 1, let's go to number 1. Tip ko para tayo po ay makaipon is what? Mag-save bago gumastos. Ulitin ko, priority po natin dapat ay ipon bago gumastos. Kaya nga, I'm sure you have heard this famous formula na marami naman nagsasabi ng mga financial consultant. Income minus savings equivalent to expense. Income minus savings equivalent to what? Expense. Unahin muna natin ang ipon bago ang gastos. Kung uunahin po natin ang gastos bago mag-ipon, maniwala ka, ni piso walang maiiwan. Because income, again, is limited. Expenses are unlimited. So, very important, i-prioritize po natin ang pagsisave. Kasi pag yan ang naging habit mo, pag ikaw ay nagsisave, talagang meron siyang matitira. As I always tell in my seminar, you don't ask your income to adjust to your lifestyle. You ask your lifestyle to adjust down to your income. The issue hindi kung ano gusto mong bilhin. The issue kung anong kaya mong bilhin. Number 1, mag-save bago gumastos. That's tip number 1. Tip number 2 po. Tip number 2. While bubusiin mo ng pimp, okay? Bawasan natin ang ating katakawan. Honestly, mahilig tayo kumain. Tayo mga Pinoy. Diba? Ang hilig natin kumain. Diba? Kakakain lang natin, magmimerienda agad. Diba? Tapos mo, magkakape ka agad. Diba? Imagine mo, gagastos ka na naman, di ba? Sa totoo lang, magastos po kung talagang kain tayo ng kain, di ba? Ang unang alam mo, saan napupunta talagang pera talaga natin sa ating food, sa ating food trip. Yes, nako, hindi pa nakasama yung kape, hindi pa kasama yung milk tea, hindi pa kasama mga ibayad. Nako, yun. Number 2, bawasan po natin. Third tip ko po sa inyo para tayo po ay makaipon, unahin po natin ang ating needs bago ang wants, di ba? Let's first prioritize yung mga pangailangan mo natin kagustuhan. Okay, like for example, ano pangailangan kumain, di ba? Kain sa bahay, kain sa labas, di ba kagustuhan yan? O, inom ng tubig libre, di ba? O, yung sa bahay, o mura lang, mababa lang. Pag tuminom ka ng mga RTD, ready to drink, ay medyo mas may kataasan po ng konti. So, in other words, let's stick to the basics first. Pag nag-stick ka ng basics instead of what you want, alam mo, malaki talaga matitipid mo. Let's go to the 4th tip. 4th tip po para tayo po makaipon. Iwasan natin magpa-impress sa ibang tao. Yun. Isang magandang rin yun. Alam mo, minsan, dahil sa gusto natin, honestly, lahat po tayo, kasama na po ako, meron tayong sense of fulfillment ba? And sense of pride pag meron mga bagong stuff, 'di ba? Gusto natin, bagong iPhone, 'di ba? 11, yung 3 mata. Bakit? Para pagka nagpi-picture ka, 3 ang mata ng kanyang phone, hindi katulad ko isang mata lang. 'Di ba? Social ka. Again, walang masama na bumili ng iPhone 11 or latest gadgets as long as you don't want to impress people. Diba? Pero kung ikaw gusto mo talaga magpa-impress, maniwala ka, you have to buy the latest and the greatest. Let's go to number 5 tip. 5th tip para tayo makaipon, syempre, mahanap tayo ng sideline. Additional income. So, minsan kahit na nagtitipid na po tayo, kahit anong pagtitipid ang gagawin mo, that's not actually the solution. Only. Okay, that's the first solution. Pero pag nagtipid ka na, pero wala pa rin nangyari, kailangan magdagdag ka na ng income. So, maraming opportunities ang pwede mong gawin. Like, for example, after office, ano gagawin mo? From 6 o'clock up to 10 o'clock, pwede ka sumideline. Pwede ka magbenta, mag-real estate, mag-insurance, network marketing, di ba? Direct selling, di ba? Or you can sell your service, di ba? Online so that you can earn additional income. Let's go to tip number 6 po para tayo makaipon. Turuan din natin ang ating pamilya na mag-ipon. Yes, hindi lang dapat ikaw ang nag-iipon. Dapat this must be a family thing, a corporate thing. Kasi ang mahirap niya kung isa lang humahataw. Di ba? Isa lang humahataw pero lahat, nakikinabang. Isang humahataw pero lahat ay umuubos ng ipon.
Pero imagine mo, pag lahat po tayo ay nag-iipon, ibig sabihin, hindi lalabas ang pera. Di ba? Number 7 na po. Number 7. Para tayo po ay makapag-ipon, huwag munang magpa-utang. Oo, that's number 7 tip ko po sa inyo. Di ba? Siyempre naman, pag hindi ka nagpapautang, ibig sabihin, hindi ka mahirapan na maningil ng mga taong hindi marunong magbayad. Alam mo kasi kung nagpapautang po tayo, yan isang malaking nakakasira talaga ng ipon. Kasi di ba may ipon ka na, o tapos uutangin. Pag inutang, siyempre, pag hindi binayad, sira ang ipon mo. Tama? Okay, in relation to number 7, huwag din magpautang sa mga taong hindi marunong magbayad. Kasi hindi rin natin maiwasan na lalapit sa atin minsan yung mga kamag-anak na malalapit at ang ating pinagkakatiwalaan. At may mga iba naman dapat tulungan. Pero alam nyo naman, may mga ibang tao naman hindi dapat na tulungan. May mga tao na talagang alam mong habit na mangutang. Kaya nga kung alam mong habit na mangutang, huwag na kayong magpautang. Tulungan nyo na lang. Magbigay na lang kayo ng halaga na kahit na hindi na bumalik yung pera, hindi masisira ang iyong ipon. Let's go to number 9. Tip para tayo po ay makaipon, matutong magpasalamat at matutong makontento. Yes. Let us be thankful and grateful to God who gave us the ability to produce wealth, who provided all our needs according to His glorious riches. Diba? Kailangan yung everyday grateful tayo. Lord, maraming salamat na biniyayaan mo kami ng ganito. Lord, maraming salamat na pinagpala mo sa kami ng ganito. Huwag po natin hanapin ang mga bagay na wala tayo. Matuto tayo magpasalamat kung ano man ang pinagkaloob sa atin ng buong may kapal. Let's go to number 10. 10 tip po tayo para tayo makaipon. Dapat maging follower po kayo ni Chinkita. At sumali po kayo sa 60,000 Ipon Challenge. Yes, I want to challenge you. Yes, sa 60,000 Ipon Challenge. Ano po 60,000 Ipon Challenge? Nagagawin po natin this year. Tuwing may magsusukli sa'yo ng 20 pesos. Pag nagsukli sa'yo ng 20, gawin natin invisible 20. Invisible 20. Ibig sabihin, tatabi nyo lahat ng 20 pesos. Kung may apat na kayo may nagsukli ng 4 na 20 for the day, tabihin nyo yung 20. Tapos gagamitin po natin itong piso planner na ito. Sa likod po ng piso planner na ito, meron po itong Ipon Shade Challenge. Ano itong Ipon Shade? Sa-shadean po natin lahat ng mga 20 na matatanggap po natin. Pag napuno na po itong chart na ito, you go to Invisible 50, 100, 200. Pag nabuo po natin to, meron tayo 60,000 pesos! Yeah! Thank you very much for tuning in again. This is Chinkitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink positive. Bye. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always. Chink positive.